Hello. Ito po yung yung review para sa quiz ng mga medtech. Ang atin po ngayong pag-uusapan is yung mga important na kailangan ay alam nyo tungkol dun sa ating mga na-discuss, which is about the chemical bond, the chemical formula, and chemical nomenclature. Let's start po. For the first concept that you should know is about the chemical bond. So this is the part 1 of the chemical bond. Dito po pag-uusapan natin ng about sa electronegativity and kung paano po natin nalalaman yung strength ng polar bond, yung strength ng mga bonding ng mga ah, element in the compound. So for the first question is you should know kung ano po yung electronegativity. So what is electronegativity? Ang electronegativity class is the tendency of the atom to attract electrons toward itself ha. Yun yung po yung tendency niya na hilahin yung electrons papunta sa kanya during the formation of the chemical bond between the two elements. So for the example, we have here a sodium atom and then we have a chlorine atom. If you look at your periodic table, may kita nyo na nasa right side ng periodic table ang chlorine, and nasa left side ang sodium. And kung sino po yung mga nasa right side ng periodic table, sila po yung mas mataas ang electronegativity. So, ibig sabihin, mas mataas po ang tendency nila na i-attract yung electron toward sa kanila. Let's say, for example, dito sa example natin, we have sodium, which is meron siyang mas mababang electronegativity kaysa sa chlorine. So, kung mapapansin nyo, mas malaki po yung diferensya ng dalawa. So, ibig sabihin, matatransfer po talaga or maa-attract yung electron towards the chlorine. So, kapag nakuha niya po yung electrons na attract toward itself, ibig sabihin, mas malaki po yung kanyang electronegativity. And yung pag-transfer po yun ng electron ay magke-create ng pagkakameron ng ating charge, the positive charge and negative charge. Kung doon po sa ating mga types ng bond, this type na merong malaking pagkakaiba yung kanilang electronegativity is it creates an ionic bond kung saan nagkakameron tayo ng cation at saka anion. For the next example po, uh, para sa question na what is electronegativity, dito po sa dalawa natin, nakikita natin na sa element natin ngayon, we have oxygen and carbon. So, sa oxygen and carbon, kung mapapansin nyo, may pagkakaiba po uli yung kanilang electronegativity. Ibig sabihin, kung sino po yung mas mataas ang electronegativity, yun po yung may tendency na mas mag-attract ng mas madaming electron or mas napupunta yung mga electron sa kanya. In this example po, kung mapapansin nyo, yung mga example natin, nasa right side sila pare-parehas ng periodic table. Ibig sabihin, pare-parehas po silang medyo may taas yung kanilang electronegativity and medyo malapit sa isa't isa yung electronegativity nila. Kaya ang tendency po is yung electron po nila ay i-share nila sa isa't isa. Kung mapapansin nyo, ang atin pong mga gantong klase ng combination ng element, it forms covalent bond. So, since mas malaki po si oxygen, mas concentrated po sa kanya electrons when it forms a covalent bond. So, yan po. Nag-form po tayo ng covalent bond through sharing of electrons. And mapapansin po natin na wala po tayong nangyaring ionic charge, the cations and anions. Kasi nangyari po is shinare po natin yung electron with the neighboring element. So, kapag ganyan, ibig sabihin medyo lumiit po yung difference ng ating electronegativity, medyo malapit. Kaya ang nangyari po sa electron is hindi po talaga bibitaw yung electron dun sa element na mas mababa ang electronegativity. Kung hindi po siya bibitaw, ibig sabihin nasa carbon pa rin po yung apat na electrons niya. Isineshare niya lang dito sa oxygen.
So ganun po ang ibig sabihin guys ng ano ng electronegativity. It is the tendency of the atom to attract electrons toward itself. Here in this example, mas nag-attract ng mga electrons ang oxygen since siya ang mas malaki ng electronegativity and mas deficient ng electron sa carbon since siya ang mas maliit ang electronegativity. Okay? So I hope you understand well kung ano po yung ibig sabihin ng electronegativity. And electronegativity ay makikita nyo yung trend niya sa periodic table pag napansin nyo. Lumalaki siya as you move to the right. Ha? As you move to the right, pataas. Lumalaki po. So the most electronegative po na element sa periodic table, tingin ka sa periodic table mo habang nanonood. Tingnan mo yung iyong periodic table. Ang may pinakamalaki po diyang electronegativity is the fluorine. Ano, fluorine is the most electronegative. For the next question na you should understand kung ano po yung sagot dito. How can we measure the strength of bond? So paano kaya natin na measure yung strength ng chemical bond that is being formed through the sharing or the transfer of electrons, yung ating covalent at saka yung ating ionic. Ano paano na measure? So we can measure that by means of electronegativity difference. Basta tandaan niyo lang yung konsepto na pag mas malaki ang electronegativity difference ay mas stronger yung kanyang chemical bond pag mas malaki. For example, which of this chemical bond ang mas stronger, the HF bond or the HCl bond? So you can determine that by getting the electronegativity difference. So let's get the electronegativity difference of HF. So symbolized po by triangle electronegativity difference. So is equal to, subtract nyo lang po yung electronegativity ng hydrogen at saka fluorine. So for the fluorine, pag tinignan nyo sa periodic table, ang electronegativity niya ay 3.98 minus 2.20 which is yun yung electronegativity naman ni hydrogen. So we have an electronegativity difference for the HF bond as 1.78. Para naman po sa HCl bond, ganun din lang po yung gagawin natin. So, equal po yung electronegative difference, ay ima-minus nyo lang po yung kay Cl, sorry. This is the electronegativity of Cl, ima-minus nyo sa kanya yung kay hydrogen. So, we lead to the answer of 0.96. Then, compare lang po natin kung sino mas malaki ang difference. Ang mas malaki po ng electronegativity difference ay si HF bond. Kaya po siya po yung madideclare natin na stronger. So, siya po yung stronger natin. So, ganun lang po kunin na kung sino po ang mas stronger. Ang electronegativity difference, kukunin nyo lang. Kung sino po yung mas malaki, siya po yung stronger. Next po naman is how can we determine if the bond is ionic, polar covalent, or non-polar covalent? Para naman po malaman natin yan, we can use the electronegativity difference and the bond type table. Meron po tayong guide guys para sa mga electronegativity difference. Kapag ang electronegativity difference na nakuha nyo dun sa chemical bond ay 0.4 to 0.0 to 0.4, yun po ay non-polar. Kapag naman po 0.5 to 2.0, yun naman po ay polar covalent. Kapag 0.5 to 2.0. Kapag naman po ionic, greater than po 2.0 na po siya kung ionic na po yung chemical bond natin. So let's try an example. For example, ano po kaya ang type ng bond ang meron kay CH at saka HCl? So we can get that by getting the electronegativity difference. So si CH po, so 2.55 po yung carbon natin na electronegativity minus kay hydrogen. So we can get 0.35 and ang 0.35 kung mapapansin nyo ay pasok siya dun sa 0 to 0.4. So less than 0.4 po siya. So we can declare na ang CH bond ay isang non-polar. Okay? Kasi mas mababa siya dun sa 0.4 which is yun po yung range na mga non-polar na bond. Pupunta naman tayo sa HCl. Sa HCl naman po, kukunin nyo lang din po ang EN difference. So, yung atin pong Cl 3.16 minus yung kay hydrogen
ng kay hydrogen which is 2.20. So ang magiging difference po natin ay 0.96 which is pasok naman ito sa range ng mga polar. Very strong po na polar po itong si HCl or the hydrochloric acid. Kaya po ah, napakalakas po niyang acid. So 0.96 po yung kanyang electronegative difference. So pasok po siya sa range ng mga polar. So HCl is a polar chemical bond yung nag-e-exist sa kanya. Dito naman po kay CH ay non-polar. Next po, which is more polar? Ngayon naman po, tatanungin din kayo ng question ng kung sino ang mas polar sa mga given. For example po, sino po kaya ang mas polar kay HBr at saka kay HCl? Simple lang din po ang magiging strategy natin para makuha natin kung sino mas polar. Kukunin nyo rin lang po ang electronegativity difference. At kung sino po ang may electronegativity difference na mas malaki, siya po ang mas polar. For example, HBr, kukunin natin ang electronegativity difference. Yung kay Br na 2.96, ima-minus nyo po din yung kay hydrogen. Ang magiging sagot natin ay 0.76. Then, kupitin din po natin sa HCl, yung kanyang En difference, ima-minus nyo po kay 3.16 na kay chlorine po yun, yung kay hydrogen, which is ang sagot natin ay 0.96. So kung i-decide natin kung sino mas polar, yun pong mas malaki ang En difference. Ang mas malaki po ng En difference ay si HCl, kaya po siya ang more polar. So ganyan po natin sasagutin na pag tinanong tayo ng question na ganito. Sino ang mas polar sa dalawa? Si HCl. Next naman, what are the physical properties of ionic, polar covalent, or non-polar covalent compound? So, ang parang i-differentiate lang po natin dito is ano po yung pagkakaiba ng magiging physical properties na kapag ang ating compound ay isang ionic at versus sa isang covalent. So para po sa mga ionic compound, ito po yung example, yung asin or NaCl. Then para naman sa covalent, ang example po natin, we have water, we have methane or CH4, and we have oxygen. So kung mapapansin nyo, ay kitang-kita na agad ang difference sa physical form pa lang. Ang mga ionic po, they are solids usually and crystalline. And then ito po yung kanilang mga difference in terms of physical property. Mataas po ang melting point ng mga ionic since stronger or napakalakas ng chemical bond nila, napakahirap pong i-break nung chemical bond ng ionic compound. Kasi nga po, may positive at negative, ganit po nung i-break. Kaya po, kailangan ng napakataas na temperature para ma-melt po yung kanyang compound. And then also, ang usual form po nila, sabi ko nga sa inyo, they are solid. Usually po sila ay brittle na crystalline ang mga ionic. And then another thing is kapag po sila nilagay natin sa liquid like water, sila po ay nagkakandak ng electricity, guys. When we put that in the water, they conduct electricity. And if we do not put that in the water, hindi po sila kakandakan ng electricity. For example, itong asin. Asin lang po, lalagyan nyo ng wire na may kuryente. Hindi po dadaloy dyan kung hindi siya ilalagay sa tubig. Magiging conductor lang po siya pag ginawa nyo siyang electrolytes. And then for the covalent bond po, for the covalent compound, ang kasalungat lang po nitong mga physical properties ito. Ang covalent compound naman, lower melting point and boiling point. Masyado po kasing mahina or mas mahina yung kanilang mga chemical bond. Kaya mas mababa po yung kanilang melting point. Ang example po ng mabilis matunaw na i-compare natin sa asin na isang covalent ay ang asukal. Ang asukal po ay covalent bond and natutunaw po ang asukal ng mas mabilis kaysa sa mga asin. Ang asin nga kahit pa ibabad nyo sa apoy, hindi talaga siya basta-basta natutunaw. And next po is, nag-e-exist po ang mga covalent in various form. Pwede po silang liquid, pwede silang gas, and pwede rin na may solid na covalent. Various state of matter po sila. And then the last is poor electrical conductors po ang mga covalent. Hindi po sila dinadaluyan ng kuryente, mga covalent compound. Okay?
So I hope po ay naunawaan niyo po itong part 1 ng ating review, and if you understand well po this video is I think yung mga unang pasada ng questions ay masasagutan niyo ng tama. And that's all po for the part 1 of our review about chemical bond. Okay? That's all for this video, and God bless you all, guys.